Grabe no, inaabangan natin to mga taga Davao. Grabe, sobrang nakatuwa na kahit paano maibsan na yung ating problema sa traffic. Kasi the moment na madadaanan na to ng mga sasakyan natin, hindi matik na, ma-shorten na yung mga biyahe natin. For example, babiyahe ako ng Toril papuntang sabihin natin Panakan, no? So yung biyahe ko is imbes na i-go yung oras ko sa traffic dun sa may diversion road ng ilang oras, kasi nga napaka-traffic din yung lugar na yan, lalo sa intersection ng sa may tawag dito, Matina Pangi. Pero before Matina Pangi, meron pa sa may Catalunong Grande, so dyan na area. Sipi Garcia, no? Ganun din. So samantalang pwede naman tayong lumiko sa may Bagua Playa, tapos yan, diretso na dito sa 18 kilometer na coastal road. Na itong coastal road talagang sobrang ano nito, no? Napaka-ambitious na proyekto. So seems to be impossible, pero syempre pag Duterte yan, wala talaga imposible pag sila yung gagawa, sila yung magtatrabaho. Proven and tested na ho yan. Grabe yung ganda. Kung kailan lang ba to ginawan, kumbaga malapit na matapos yan, muro-muro daw. Anyway, so yun na-distract tayo na. Anyway, so 18 kilometer long. So sa mga taga Davao, kami mga taga Davao, no, sobrang saya namin dito na meron kaming budget, no, na nakuha. Ibig sabihin, naambunan din kami sa wakas, no, for the longest time na hindi kami talaga nabiyayaan ng blessings dito sa Davao City. Lagi kaming pinapangakuan, pag nakaupo na yung mga nangako, kami kinakalimutan. So kung ano man yung ganda ng Davao City ngayon, sa mga infra projects, mga kalsada, tulay, sa aming mga underground cabling system, o ano pa man yun, mga cleanliness na lahat naman yan ay budget ho yan locally. Hindi ho yan galing sa national. Kumbaga this time lang tayo nakatikim ng budget galing sa national sa panahon ni Tatay Digong. At pinakahuli pa, no? Pero okay lang yun, sabi nga nila, it's better late than never. So laking tulong ho itong inaabangan ho namin dito na 18 kilometer long na Davao City Coastal Road. So ang taas ho nun 18 kilometers. So mas-shortened yung aming oras dito sa pagbabiyahe. Taas ho niyan hanggang yan doon, basta coastal hanggang sa may Bagua Playa. Yan. So ito, lagi nating sinisilip araw-araw. So nung mga nakaraang linggo, nasa 94% ang completion nito. So August, no? Katapos August, last week of August, 94% ang completion. So this time, baka nasa na siya, nasa mga 99, 98 gano'n na. Galing. So sana, no, shout out dyan mga taga DPWH Davao City Region or Region 11. Baka naman, pwede nyo nang buksan to, pwede nyo tong i-turn over sa amin nang magamit na ng mga pag road trip na ng medyo mahaba-haba, kasi nabibitin kami sa 7.5 kilometers, 7.1 or 7.3 kilometers na Junction 1. So sa mga di nakakaalam, ang Coastal Road of Davao City consists of 4 junction. Junction 1, ito yung pinakamataas, 7.3, 7.5 something kilometers. And ang kanyang haba, tas ito yung kanyang yan yung kanyang pinaka-endpoint ng Junction 1. Yung rotonda na yan, kita nyo may masasakyan, roundabout. And dito sa may unahan, ito na yung Junction 2, kung saan idudugtong siya ng tulay yung Junction 2. Para nasa mga 3 or 4 kilometers lang yata hanggang sa may Rojas segment. So that's Junction 2. Yung Junction 3 naman, yun yung pinaka-short, no? Yung Rojas papuntang Santa Ana or Leon Garcia. So Junction 3. And yung Junction 4 naman is from Leon Garcia to Barangay Jerome Agdao, Davao City. Ashuela Cove, no? Likod. Yung kanyang pinaka-endpoint. So yan lang, nakakatuwa. So mga taga Davao, huwag tayo masyadong ibig sabihin na the long wait is almost over. Kasi andyan nga very materialized talaga siya. Mga 95%, 96, 97, 98. So ano na lang, ribbon cutting na lang, no? Hindi BBM. Ribbon cutting na lang yung aantayin natin dyan. Tapos bala sila angkinin nila yan. Basta ang mahalaga ay may nagsabi pala na loyalistang diba? So yung loyalistang na yun, nasabi siya na ang gawa daw nito is si BBM.
Hindi, panahon pa to ni Tatay. Parte nga ito ng parte ito ng build program. Oh, yung pinaka flagship project ni Tatay Digong. So ito ay kasama. Kasi nga Coastal Road, itong project ng Davao City is Davao Bypass Roads, Davao Bypass and Coastal Roads. Yun yung proyekto na yan na malaking tulong, no, para maibsan talaga yung yung aming pangkasalukuyang pinoproblema sa Davao, yung aming traffic congestion. So imbes na itulog mo na lang yan, iligo, ikain, hindi na, no, ibiyahe mo na. So parang ginagaya na rin namin ng Manila, Kamaynilaan, na yun na nga, yung oras is most of the time, no, ay ginugugol na sa biyahe. Imbes na yun na nga, ikain, itulog, ipahinga. Imbes na magmumumit ka muna, hindi na, magra-rush hour ka na, kapunta trabaho baka ikay ma-late at ma-reprimand pa. Yun. So ganda ng Davao City. Galing, fresh ko yung hangin. Mayroon tayong mga makikitang greeneries na talagang makakalikasan kasi ang mga Duterte. Mabibingi na itong mga mabibingi na itong mga anti-Duterte. Nabibingi na sila or nasaan? Iwan ko ba, no? Basta nabibingi sila sa kakabanggit natin ng Duterte. Kasi totoo naman talaga Duterte. Alangan naman na Pinoy, hindi naman si Pinoy, di ba? Yung pinakamagaling na presidente, Duterte lang talaga yan. Wala nang makatapat, wala nang makakapantay dyan. Although, pero siguro, baka si Sara Duterte, malay natin. Pero this time, for the record, no, si Tatay Digong lang talaga yung pinakatabis. Kaya, ayan, Digong, Duterte tayo lagi. Ganda ng no? May mga punong kahoy talaga. Bawal magputol dito. Bawal pumutol ng mga punong kahoy sa Davao City. Kahit pa yung establishment mo, ikaw yung mag-a-adjust. Kasi nainiwala talaga sila na hindi naman kailangan manira ng kalikasan para sa ikaunlad ng bayan, parang gano'n. So no need to compromise ng mother nature para lang sa pag-asinso ng isang syudad, no. Sa asin nga na kanta, hindi nakakasama or hindi naman masama ang pag-unlad, basta ito'y hindi nakakasira ng kalikasan. So mga taga Davao, ito yung yung latest update. So hindi pa siya binuksan, yes, nandiyan pa rin siya, still standing as pa rin siya, under construction. Hindi pa siya nadadaanan ng mga hindi pa siya public use. Yan, may mga nananakbong yung pison ba yan? Basta mga equipment nila dyan sa mga natatrabaho. Siya na open, hindi pa siya na turn over sa ating madlang people, pero malapit na. Ganda, tignan na. Nice one.